Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, DSWD kumanta na or kumanta. Lagot, speaker, masasampulan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sa walaang bayan ko, sa magnanakaw na tao, So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin ito mga kababayan about sa DSWD. Sabi po ng DSWD mga kababayan na siya DSWD Secretary Rex Gatchalian nanawagan sa publiko na isumbong ang mga politikong gagamit ng ayuda sa pangangampanya ilang araw bago mag-eleksyon. Nako po talaga mga kababayan, hindi ba dapat? Nako. Nasa harap mo lang yata, Secretary Gatchalian, no? Nandyan lang yata sa harap mo ang dapat mong sampulan, no, mga kababayan. Itong si Speaker Martin Romualdez, siya po ang may pasimuno diyan, 'di ba? Sa mga ayuda-ayudang 'yan, mga kababayan. Oh. Sabi po dito, ito ang panawagan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa publiko kaugnay sa paggamit ng kanilang ayuda bilang pagmanipula ng mga botante. Anya, may impormasyon na nakarating sa ahensya na ginagamit umano ang AX at kasama pa umano ang mga politiko sa pagdiskubre, no, o sa pagdistribute ng ayuda upang manipulahin ang mga botante na ito ay galing sa kanila. Idinidiin nito na ang mga ayuda ay programa ng DSWD at hindi ng mga politiko. Ngayon na yan eh. Alam mo, wag mo kaming utuin na Secretary Rex Gatchalian, no? Dito noon namigay ng ayuda. Kompleto sa rekado sa mga politiko, mga kababayan. Simula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas. Pati presidente pumunta dito eh. Diba? Nung namigay ng ayuda dito, mga karibin natin. Malamang ganun din. Sa inyo pong mga lugar. Kompleto sa rekados mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas, no? Present, mga kababayan. Tapos sasabihin mo ngayon, isumbong. Bakit hindi mo unahin yung nasa harap mo? Diba? Sampulan mo kaya yan. Yan ang pasimuno ng mga ayuda natin eh. Tapos ngayon, yan ang sasabi. Ano ba? Inuuto nyo, ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Kaya nga nagsipirmahan, di ba? Ito, the key point, mga kababayan. Kaya nga po nagsipirmahan ang mga hinayutak ng mga congressman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para maka-avail sila ng ayuda, mga kababayan. Sabi, di ba? May umamin na mga congressman. Nagpumirma lang sila dahil para sa mga constituent nila, mga kababayan. Paano yan? Kung hindi sila pwedeng makialam dyan sa mga ayuda, di parang useless lang yung kanilang pagpirma doon sa impeachment complaint, no, against Vice President Sara Duterte. Paano kung bawiin nila yung kanilang mga pirma? Mahirap yung sinasabi mo, Secretary Gatchalian ng DSWD, no? Mahirap, suntok sa buwan yung sinasabi mo. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po, pasadahan din po natin ito. Speaker Martin Romualdez, Martin Romualdez nagpatawag ng meeting sa 100 kongresista, no, 100 kongresista para idiin ang kahalagahan ng pagkapanalo ng alyansa. Teka lang. Wala pa man ay pinaplano na ninyo. Yung pagpanalo. Sigurado yata itong mga hinayutak na ito na mananalo ang alyansa, mga kababayan. No? Kasi ngayon pa lang, nagmi-meeting na po sila at idinidiin ang kahalagahan ng pagkapanalo ng alyansa. So meaning, kung mananalo ang alyansa, ganito ang gagawin nila, ganito, ganun ba ang meeting ninyo?
The importance of winning, mga kababayan, no? Ano siguro ang mapapala ng 100 na congressman na ito kung sakaling mananalo ang alyansa? Diba? Huwag niyong basta lumaban lang kayo ng patas, tinitiyak po, hindi lang ako ang nakakatiyak, maybe yung ating mga kababayan, tinitiyak na mananalo talaga ang Duterte. Plus 2, Hunasan and Colonel Kay Robin, mga kababayan. Huwag po natin kalimutan niya. Ito sa taas, mga karibin natin. Huwag po natin kalimutan yung Duterte plus 2, Gringo Hunasan and Colonel Kay Robin, mga kababayan. Yan po kasi yung dinagdag ni former President Duterte, no? Hindi po si Aimee Marcos, hindi po si Camille Villar, kundi si Gringo Hunasan at si Colonel Kay Robin, mga kababayan. No, palakpakan po natin. Okay, balikan po natin itong sinasabi nila dito sa balitang ito na nag-meeting itong miniting ni Martin Romualdez ang 100 na kongresista para bigyan ng kahalagahan ang pagkapanalo ng alyansa. Aba, talagang sigurado yata si Speaker Martin Romualdez na mananalo ang alyansa, mga kababayan. Basta ito lang ang masasabi ko. Lumaban kayo ng patas, no, para at least, no. Sabi po dito sa sa balitang ito, pinulong ni House Speaker Martin Romualdez ang 100 kongresista upang igiit ang pagkapanalo ng alyansa. Anya, let's all pull together for the alyansa slate of the president. They are the partners that the president has chosen with the alliance of political party heads and the best partners. So, our partners in Congress. They will be us in the Senate and we in the House to lead our country to peace. Aba? Stability and prosperity. So I really want to ask you to and exert all effort and to leave no stone unturned in this endeavor, mga kababayan, no? Yan, nabubulo tayo din sa mga pautot ni Speaker Martin. Nabubulol po tayo, pero okay lang, magpulong-pulong kayo, karapatan nyo naman yan, di ba? Pero isa lang ang masasabi ko, wag nyo lang dayain ang eleksyon, di ba? Laban lang ng patas, kung sinong manalo, go. Pero palagay ko, Duterte yata plus 2 ang talagang sigaw ng taong bayan eh. Well, anyway, eto mga kababayan, dahil nga po eleksyon, eto kaliwat ka ng mga pahayag ng mga politiko, no? Para sila'y maging mabango sa paningin, no, ng ating mga kababayan. Eto po, si Binay, no? Nancy Binay. Sabi po dito, tatanggalin natin ang tax sa overtime pay and 13-month pay. Aba, sa mga trabahador. O kayo mga trabahador, iboboto nyo ba ito? Tatanggalin nila yung tax at overtime. Tax sa overtime and 13-month pay. Di ba? Yun nga lang, di ba? Tatanggalin yan, pero ang tanong, totoo ba yan kung pang-eleksyong lang to? Election promise lang to, mga kababayan. Hindi lang po siya, ito pa, may isa pa po, mga kababayan, no? Hindi naman po ito about tax, pero President Marcos bears lower interest rates on SSS salary calamity loans starting July. Diba? Pampabango sa mga botante, di ba? Para hindi lang 'yan, meron pa, mga kababayan. Ito pa ito naman si Abalos. We need to increase the income tax exemption threshold, sabi niya. Because the current rate no longer reflect the economic realities faced by Filipino workers, ang taas ng bilihin, ang kuryente natin. Pangalawa, sa pinakamahal sa Timog Silangang Asya. Yan nga, tama ka, no? Pero baka campaign promise lang ito. Di ba? Pangako, saan ka napako? Iba yata yung ko.
Diba? Yung mga pangakong laging napapako, eto na siguro yun mga kababayan, no? Baka pag nanalo to, last term na nila gawin yung mga promise nila. Like for example, dito kay kay President Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Yung 20 pesos na kilong bigas, inabot ng 3 years bago po matupad. Nung natupad pa, eto may kinakaharap pang may kinaharap pang delay due to election rules, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan, wag na po kayong wag nang patumpik-tumpik pa. Duterte plus to, Hunasan at Kernel Kerubin na po tayo mga kababayan. Alright? Alright, ito mga karibin natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ang latest na survey results sa local election sa Davao City. Mayor at mga congressmen, tatlo po ang distrito ng Davao City. So ito, partida, no? Ang dating Pangulong Duterte hindi na makakampanya dahil nandun na sa Netherlands. So, kumusta kaya? Partida. Walang kampanya. Sino ang nangunguna sa labanan ng mayor sa Davao City? Aba, syempre. Ito, may po si Jay Sonza. Sige nga. Sabi niya, ang singgit sa dakbayan sa Davao. Maayo nga lang gani, kay naay 5% nga midapig nimo Carlo. Partida, gipapreso pa sa langyaw si Digong. So ito, Davao City Mayor Preferences April 1 to April 20, 2025. So ito ang latest survey. Number 1, Rode Duterte, 92.25%. Grabe. Hindi ginawang 100% Carlo Nograles, 5.12%. Bishop Rod Cobos, 0.3%. Joselito Tan, 0.1%. Jonathan Juling, 0%. Undecided, 2.23%. Yan po. Mamaya punta tayo sa kongresista. Magbasa lang ako comments dito. Marian, kani, good. Nagkataas na noon. The more nga gidown o gibas si Tatay Digong ni Samot o kataas ang iyang survey. Yes. Bago siya naikulong, Correct. nangunguna si Tatay Digong, kailang hindi. Kasi tingnan nyo mga karibin natin na parang pattern na no? Mas lalong dinudurog, mas lalong dinudungisan, mas lalong inaapi ang Duterte. Mas lalo namang tumataas yung kanilang ratings, no? Trust and approval ratings or even the other survey, mga kababayan. Mas lalo silang kinakampihan, mas lalo silang minamahal, no, ng taong bayan. Ang tanong, bakit? Ba? Bakit minamahal silang taong bayan? Unang-una mga karibin natin na iisip ko kasi maybe wala silang ginawang masama. Wala silang ginawang masama sa taong bayan kung di ang isipin yung future ng bansa, yung future ng kanilang city, ng kanilang nasasakupan, di ba? Kahit nakataya na, yung kanilang prinsipyo, yung kanilang buhay, ay tuloy-tuloy pa rin po sila, no? Kaya diyan, ang tawag diyan totoong public service mga kababayan, no? Kahit walang tulad natin, no? Sinasabi ng iba, malamang yung ibang mga vloggers ganun din ang nararamdaman, no? Sinasabi ng iba, ay mga bayad yan. Yan sila mga supporter ng mga Duterte, mga bayad yan. Paano nga kami babayaran? Ako, personally, maamin ako, talagang bayad ako. Pero hindi po Duterte ang nagbabayad sa akin. Kayo pong mga nagnunood, kayo po ang nagbabayad sa amin, no, mga kababayan. Yung mga supporters ng mga Duterte rin na nanonood,
Sa bawat video na ipinopost namin, doon lang po kami binabayaran. Ha? Kahit sino dyan, sila Sir Banat Bay, di ba? Kumikita yan sila sa YouTube. Lahat naman di ba? Pero yung sinasabi nyong coming from their very own pocket, tapos ibibigay sa amin, no. Yung ibang vloggers, sila pa yung nagbibigay sa mga supporters din, di ba? Oo. Yan yun. Yun ang tunutuong pagmamahal, no? Pero, eto, pasensya na, nasi-share ko lang kasi based on my experience. Kasi yung ibang vloggers dyan, mga kababayan na nakikita nyo, matagal na yan silang supporter ng mga Duterte. Hindi ko lang alam, no, kung bakit sila, yung prinsipyo nila ipinagpalit nila, no? Agad-agad. Hindi naman ganun Kasi before mo mahalin ang Duterte, unti-unti yan, habang matagal mo silang tinatapik, lagi mong subject sila, parang nakikilala mo na sila. Pero mga kababayan, yung ibang vloggers, biglaan lang nagsibaliktaran. Diba? Anong tawag dun? May something, mga karibin natin. May something sa kanila. Which is, I don't know kung ano po yung something na yun. Ito, patuloy po natin pakinggan to. Pasensya na kung naputula. Ganito kalayo ang agwat. Talagang mas nakatulong itong pagkakulong niya. So kahit sa PDP laban, mas lumakas ang mga senatorial bets na ngayon ng PDP dahil nakakulong ang ating tatay. Rosie Sibanis, yes, tatay is the best. Heidi Alipon, nako, baka manalo pa ang 5.12%, ingat-ingat sa numero, miracles happen overnight, Duterte pa rin. Pag yan ang nanalo pa mga kaubayan, isipin nyo 90+% si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa survey. Pag ito nanalo pa si Nograles mga kaubayan, talagang hindi ko na alam, baka magkagulo po sa Davao City mga kaubayan. Grabe naman, manalo pa yung 5% sa survey. Di ba? But anyway, mga karibin natin, depende, di ba? Kasi ang totoo namang survey yung eleksyon. Pero malaki pa rin malaki pa rin po yung 90% plus na porsyento mo na nakuha sa survey. Tapos yung mananalo lang yung 5%, abalukuhan na yan, mga kaubayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At maraming salamat po. Don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.